Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Gusto niyong malaman itong hadlang na ito? Ito po ang spelling, M-O-N-E-Y. Pera po. Kaya pag sinabi mo, ba't hindi ka makadalo? Walang pera eh. So payag po ba kayo na ang isa sa hadlang kaya marami ang hindi maging maalab sa Panginoon ay ang pera? Hindi kayo payag. Ayon, so purihin ng Panginoon, hindi kayo nahahadlangan dahil sa kakapusan ng pera. Pero nahahadlangan ng Ebanghelyo. Hello? Hindi madala ang Ebanghelyo dahil sa kakapusan ng pera. Kaya nga po, kailangang maranasan natin ang mainam na kalooban ng Diyos. Kayo ba'y naniniwala na ang Diyos ay hindi magkukulang? Amen! Hallelujah! So maganda ang inyong boses. Ako'y naniniwalang totoo yung inyong amen. Pero kailangang maranasan mo sa iyong buhay yung amen na iyon. Amen. Hallelujah. So, pansinin po natin, hindi ipangaral ang Ebanghelyo dahil gusto ng marami, lalo na sa broadcast, ay libre. Kaya nga, nais kong ipaunawa, napakalaki ng halaga para dalhin ang Ebanghelyo sa buong daigdig. Subalit nais kong inyong maunawaan ngayong gabing ito po ay Holy Spirit Nights. So every time na tayo magkakatipon sa revival, ating tatawagin itong Holy Spirit Nights. At napakahalaga po na ating maunawaan kung ano at bakit Holy Spirit Night ang ating itatawag sapagkat ang banal na Espiritu lamang po ang siyang gagawa para makapagpatuloy ang simbahan at laging unawain natin na ang simbahan po ang kasangkapan ng Diyos upang ang mga tao ay iligtas. At kung titingnan po natin, kailangang nalalaman mo kung paano makapamuhay na nasa bukas na langit. Paano ka lalakad sa ilalim ng bukas na langit at kailangan din na maunawaan natin kapag nakabukas ang langit, magkakaroon po ng overflow of love. So, overflow of love. So, ano po ang kahalagahan nitong labis na pag-agos ng pag-ibig? Ano ang idudulot ng labis na pag-ibig sa iyo at sa aking buhay? Laging tandaan po natin, kapag ikay puspos ng pag-ibig ng Diyos, nawawala ang mga katatakutan. Nawawala ang mga pangamba. Kaya ngayong gabing ito, ibig kong makita ninyo ang napakahalaga na dapat nating ginagawa sa araw-araw. At ano po ang gawain ito? Tingnan po natin sandali sa Jude, verse 20. Jude 20. Nais kong inyong maunawaan na ang banal na Espiritu kumikilo sa buhay ng bawat isa sa atin. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faiths, praying in the Holy Ghost. So atin pong unawain na bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo, ay merong
pananalig. So may pananalig ang bawat isa sa atin. Sino po dito ang hindi nakalabas ng bahay dahil siya'y natatakot na baka siya ay madapa? Naisip niyo po ba yun na pag lumabas ka ng bahay, baka ikay madapa? Hindi, ano po? So, naisip mo ba na baka hindi ka makaakyat ng second floor ng building na ito? Hindi niyo po inisip yun. Ano po ang tawag doon? Pananalig. Ano po ang pananalig? Paniniwala sa iyong inaasahan. Ano po ang pananalig? Naniniwala ka na yung hindi nakikitang iyong inaasahan ay mangyayari sa iyo. Kaya ka naririto, alam mong may mangyayari sa iyo. Amen? Hindi ka tutuloy dito kung hindi mo pinaniwala ang may mangyayari sa iyo. Alam ko na may malaki kang inaasahan sa Diyos, kaya ikaw ay tuloy-tuloy dito at laging tandaan mo sa Diyos manggagaling ang lahat ng katuparan ng ating inaasahan sapagkat ang mga bagay na nakikita ay mula sa hindi nakikita. Kaya nga napakalakas ng iyong pananampalataya. So, ikaw ay merong pananalig. So, tingnan po natin your most holy faiths. Naligtas tayo dahil sa ating pananalig. We were saved by grace through faith. No salvation without faith. Kaya ikay naligtas at ikay naririto at nagpapatuloy ka sa Diyos dahil ikaw ay may pananalig. Kaya nga ating unawaing mabuti, yung pananalig na yan ay iyong dapat na pinalalakas. Building up yourself. So ano ang palalakasin mo sa iyong buhay? Your most holy faith. Ang natatanging banal. Natatanging most. Amen? Huwag mo nga alisin yung most. Nang ibig sabihin, ganyan kahalaga yung iyong pananalig na inilagay sa iyo ng Diyos. Sa Romans 12:3, yan ay bigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga ating unawain mabuti na, for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Ang sino man sa atin, wag mag-iisip sa kanyang sarili ng higit na mas mataas na pag-iisip ng ayon sa nararapat. Kaya kailangan mag-isip tayo ng maayos na pag-iisip sang-ayon sa pananalig na ibinigay sa atin sang-ayon sa sukat. Hello? Laging tandaan mo po, God will always give you the spirit of endurance in the time that you need one. God will supply all our need. Pero nais kong ipaunawa sa bawat may pandinig, kailangang iyong gawing matibay ang iyong pananalig na nasa sa iyo. So paano mo mapagtitibay at paano mo patitibayin yung pananalig na nasa iyo? Ang unang paraan ng pagpapatibay ay sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. At kailangan yung iyong narinig ay iyong maisagawa upang iyong maunawaan. Hindi natin maunawaan ang ating narinig kapag hindi natin isinagawa. Ulitin kong muli, ang pananalig ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig. Romans 10:17, that faith come by hearing, and hearing. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Ngayon, kung titingnan po natin, bakit ginamit yung word na then? Ibalik natin sa verse 16.
But they have not all obeyed the gospel, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our reports? So, pansinin po natin, hindi lahat ng nakikinig. Ako'y naniniwala na milyon-milyon ang nakikinig sa broadcast, sa radyo at telebisyon. Pero hindi lahat ng nakikinig ay sumunod sa Ebanghelyo. Ikaw ba ay sumusunod sa Ebanghelyo? So, ating pansinin na yung pangangaral ay para sa lahat, pero ang napapagpala ay yung mga sumusunod sa kanilang narinig na salita ng Diyos. Sa verse 15, and how shall they preach except they be sent? Except they be sent. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Whew, glory. So, kapag ipinangaral po, ano ang ipapangaral? The gospel of peace. Ang ebanghelyo ng kapayapaan. Kung makikita natin the gospel of the kingdom, the gospel of Jesus Christ. Pero kung unawain po natin, the gospel of Jesus Christ is the gospel of that kingdom. And what is the gospel of that kingdom? Nang kaligtasan ng tao ay paniwalaan nilang iniibig sila ng Diyos. So ano ang ebanghelyo ng kaharian? Sabihin mo sa tao, iniibig ka ng Diyos. Hello? Mahirap bang sabihin sa iyong mga kamag-anak, iniibig ka ng Diyos kahit na hindi sila maniwala? Basta sabihin mo, iniibig sila ng Diyos at natupad mo na ang iyong pananagutan. At pag ang taong naniwalang iniibig siya ng Diyos, magkakaroon siya ng kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Kahit na hindi siya iniibig ng mga tao, kapag naniwala ang isang taong iniibig siya ng Diyos, tagumpay ka na. Kaya nga kung ating unawain, ang mabuting balita ay kailangang ipangaral, at pansinin po natin, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Kapag ikay nagkaroon ng kapayapaan, saka mo maiintindihan ang susunod na mga salita. Bring glad tidings of good things. Magdadala ng mabubuting balita. Yung glad tidings ay nakatutuwang mga balita tungkol sa mabubuting mga bagay. So ano ang mabubuting balita tungkol sa mabubuting bagay? Na kay Hesus Kristo ikay higit pa sa mananagumpay. Amen? That is a good thing. Na sa mga latay ni Hesus Kristo ikay gumaling sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman. That is a good thing. Amen po ba? Na ang lahat ng iyong kailangan ay tutustusan ng Diyos at sa iyo walang magiging imposible. Oh, purihin ng Panginoon. At kung niya'y paniniwalaan mo, yan ang mangyayari sa iyo sapagkat ang ating paniniwalaan ang gagawin ng Diyos. Then, sa verse 16, but they have not all obeyed the gospel, for Isaiah saith, Lord, who hath believed our reports? And what is the report? The glad tidings of good things. And then sa verse 17, then, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So anong pakikinggan mo? Hindi word of men, hindi world news, hindi ang balitaktakan sa radyo at telebisyon. Ang iyong pakikinggan ay salita ng Diyos. Kahit mga awitin na Kristiyano, iyong siya sa atin, pag hindi ito ayon sa salita ng Diyos, huwag mong pakinggan. Hello? Hindi lahat ng inaawit ng Kristiyano ay galing sa salita ng Diyos. Kaya kapag sumasalungat yung awitin, huwag mong pakikinggan yun sapagkat ikaw ay malilinlang. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga, iyong unawaing mabuti, ikaw ay may pananalig. You have faith. Meron ka pong pananalig. Huwag mong sabihin wala kang pananalig. Bawat isa na tao na naligtas,
na nagsuko ng buhay at tinanggap si Yesu Kristong kanyang sariling tagapagligtas at Panginoon at Diyos, siya ay may pananalig. Nung sandali na siya ay magsuko ng buhay at tanggapin niya si Yesu Kristo na kanyang tagapagligtas, meron na siyang pananalig. Hello? Bakit? Ano ang nangyari sa iyo nung tanggapin mo si Yesu Kristo? Tinanggap mo na ba si Yesu Kristo ng iyong sariling tagapagligtas? Ano ang nangyari sa iyo nung sandali na tanggapin mo si Yesu Kristo ng iyong sariling tagapagligtas? Alam mo ba ang nangyari sa iyo sa 2 Corinthians 5:17? Ano ang sabi ron pagkatapos mong tanggapin nung matanggapin ko si Yesu Kristo? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago ka nang nilikha. He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nang ibig sabihin, yung mga dating bagay ay patay na, lumipas na. Kaya wag ka nang babalik dun sa mga nakaraan. Lahat yun ay tapos na at yun ay hindi na bahagi ng ating buhay sapagkat ang bagong buhay natin ay bago na dahil kay Hesus Kristo. Amen po ba? At ikaw at ako ay katulad ng isang sisidla ng bagong alak. Nakukuha niyo po, at ang bagong alak ay ang banal na espiritu. Kaya napakahalagang maunawaan mo na ikaw ay uunlad at ikay lalakas sa panahon ng mga pagsubok at kahinaan. At doon mo matutuklasan na ang banal na espiritu ay nasa iyo sapagkat ikay nakasasayaw pa sa gitna ng iyong mga di maunawa ang nangyayari sa iyong buhay. Nangyayari ba yan sa iyo sa hindi mo maunawa ang mga pangyayari sa iyong buhay? Why? Because you have faith. Amen po ba? Kung wala kang pananalig, hindi ka susubukin ng mga dinaranas mong pagsubok. May pananalig ka, kaya gamitin mo yung pananalig mo. Amen. Hallelujah. Sa 1 Peter 1:7, ano ang sabi ron? Kaya ka may pagsubok at krisis dahil yung pananalig mo, gamitin mo. That the trial of your faith. So ano ang gagawin sa iyong pananalig? Idaraan sa pagsubok. Amen. That the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth. So your faith is much precious than gold. Woo! Glory! So iyong unawain higit ka pa sa may ginto dahil ikaw ay may pananalig. At ano ang sabi ron? Though the gold that perisheth be tried with fire, might be found unto praise. So bagamat ito'y tumutukoy sa ilustrasyon, ang ginto ay daraan sa apoy, ganun din ang pananalig. At ano yung apoy na pagdaraanan ng pananalig? Mga pagsubok at krisis. Para ito ay sumpungan na nagpupuri, glory, na nagpaparangal at lumulwalhati sa Diyos upang sa sandali na si Yesu Kristo ay magpakita. Nang ibig sabihin, bagamat yung appearing of Jesus Christ ay nakatakda sa isang araw, pero laging tandaan mo, the appearing of Jesus Christ in your life ay kapag nagawa mong maging gayahin ang ugali ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. So ano ang nangyayari pag may pananalig ang isang tao? Sinusubukan yung pananalig na yon. Nakukuha niyo po. Kaya napakahalaga po na maunawaan mo kung paano mo palalakasin ang iyong personal na buhay. Alam mo ba kung paano pinalalakas ang iyong personal na buhay? Sapagkat laging tandaan mo, napakayaman mo. Dahil nasa iyo ang kayamanan. At ang kayamanan ay si Hesus Kristo. Amen. Hindi po sa lapi. Ang kayamanan natin si Hesus Kristo dahil yung treasure is in the earthen vessel. At bakit ka mayaman? Sapagkat si Hesus Kristo ay nasa iyo. At ano ang ibig sabihin ng si Hesus Kristo ay nasa iyo? Sa John 16:23. John 16:23.
Kung maintindihan mo itong iyong naririnig, and in that day you shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, whatsoever you shall ask the Father in my name, He will give it you. Yun pong ask dito, ang original word po nito ay demand. Whatsoever you shall demand the Father in my name. Glory. Anuman ang iyong hihingin sa Ama sa pangalan ko, na ibig sabihin, ang iyong pananalig ay meron kang karapatan. You have the rights na hingin ang iyong kailangan sa pangalan ni Jesus. At kailangan iyong paniwalaan na si Jesus ay nasa iyong espiritu. Huwag mong pag-aalinlanganan na nasa iyo si Jesus. Nakukuha niyo po. Dahil kung mag-aalinlangan ka, ganito yung mga nag-aalinlangan. Diringgin kaya ako ng Diyos sa pag ako ay nanalangin. Sa sandali na mag-aalinlangan ka, magkakaroon ka ng di pananampalataya dahil di ka nag-aalinlangan. Basta paniwalaan mo, pag nanalangin ka sa pangalan ni Jesus, ibibigay ng Ama yung iyong kahilingan. At ang pagtanggap po ay paniniwala sa hindi nakikita. So ano ang hindi nakikita? Ang sakit po hindi nakikita. At ang kagalingan din ay hindi nakikita. Sino rito ang kita ang pagdaloy ng kanyang dugo? Eh naniniwala ka ba na may dugo ka? So yun po ang pananalig. Amen? Ngayon, yung ibang natatakot sa dugo, panay ang punta sa drugstore at nagbabayad ng 5 piso at isinusuot yung kanyang braso. Laging tandaan mo, ang bawat kinatatakutan ng tao ay mangyayari sa kanya. Kaya kapag ang tao ay takot sa high blood pressure, yun ang darating sa kanya. Hello? Amen? Sapagkat ang pananalig at ang takot ay iisa ang ginagawa. Ang isang nananalig ay naniniwala sa salita ng Diyos at sa pangako ng Diyos. Ang isang natatakot naniniwala sa kanyang kinatatakutan. Naunawan niyo po? Kaya nga, sa halip na maniwala ka na baka, paniwalaan mo na may malaking ginagawa sa iyo ang Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. So, paano mo mapatitibay ang iyong pananalig? Paano lalakas ang iyong pananalig? At ang tanging paraan po, ibalik natin sa Jude 20. At ang sabi po doon sa Jude 20, but ye beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Ghost. So how shall you build your most holy faith? By praying in the Holy Ghost. And how shall you pray in the Holy Ghost? By praying in tongues. Sapagkat, alam mo po, hindi ka makakapanalangin ng isang oras na ang iyong susundan ay ang known language. Mapapagod ka po. But if you pray in tongues at iyong ibinubukas ang iyong kaluluwa, ang iyong isipan, ipapaalam ng banal na Espiritu kung ano yung idinadalangin mo sa ibang wika. At mawiwili ka na manalangin sa banal na Espiritu. Laging tandaan mo po, mawawala ang iyong pangamba if you always pray in tongues. Sa Galatians 5:16, huwag po natin kalilimutan,
ang ating pananalig ay magiging matatag lamang kapag tayo nabubuhay sa patnubay ng banal na Espiritu. This I say then, walk in the Spirit. Ano po yung walking in the Spirit? And you shall not fulfill the lust of the flesh. Kaya pag ikaw po ay nanalangin sa ibang wika, kapag nagsasalita ka sa iyong sarili sa ibang wika, iyo pong pinawawala ng kapangyarihan ang pita ng iyong laman. Hello? Praise the Lord. Kaya nga kung ating unawain sa Romans 8, verse 1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So instead of the flesh, live in the Spirit. And how shall you live in the Spirit? Ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministries. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta. Sa bawat kaloob ng inyong ipapadala, anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. Nakagagalak at nakakatuwa na maalaala ang kagandahan ng Diyos. Sapagkat ang sama-sama nating pagkakaisa at pagkakasundo ang siyang dahilan ng tagumpay ng gawain upang ang prayer mountain at ang prayer and worship building ay ating maitayo. At kita natin sa screen ang larawan na naabot na natin sa ating construction. At ito ay muling nangangailangan pa ng karagdagang salapi upang ito ay ating matapos. Kaya ang hamon ko, magkaloob ang bawat isa. At kung kaya mong magkaloob ng halaga na sa iyong paniniwala ay makaluluwalhati at makalulugod sa Panginoon, halaga na hindi mo pa naisa sa gawa at hindi mo pa na ipagkaloob kailan paman. Kaya't sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako ay dudulog sa Diyos upang sa iyong pagtanggap ng hamon ay makakilos at makagawa ang Diyos sa iyo at maranasan mo ang walang ubos na biyaya. O Diyos, lahat ng sumusubaybay sa palatuntunang ito ay may bukas na puso at bukas na isipan at ang bukas na langit ay nararanasan nila sa araw-araw. At hayaan mo na sa bukas nilang palad, dumaloy ang libo-libong salapi para makumpleto ang gusali na dalanginan. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, bless them, prosper them, at maranasan nila ang kaginhawahan at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Amen. Tapos na naman po ang ating palatuntunan at nais po naming makarinig mula sa inyo. Maaari po kayo sumulat sa PO Box 4135 Manila o mag-text sa mga numero na nakikita nyo sa ating screen o tumawag sa mga telepono na inyo pong nakikita din sa ating mga screen at handa po kaming makarinig mula sa inyo ng patotoo ng pagpapalat, biyaya at tagumpay. At kung kayo po ay napagpala sa palatuntunan ito, maaari nyo pong ipadala ang inyong mga kaloob sa iba't ibang sangay ng Bangko de Oro sa buong Pilipinas at maihatid ang mabuting balita sa lahat ng panig ng bansang Pilipinas. At kung kayo po ay wala pang dinadaluhang panlingguhang gawain, inaanyayahan po namin kayo sa 2nd floor, Medicor Building, Ortigas Avenue, Green Hills, San Juan, alas 9:30 ng umaga at alas 4:30 ng hapon. Lahat po ay welcome sa gawain ito. At tuwing araw ng Biyernes, meron po tayong Night of Revival sa ganap na alas 6 ng gabi. Dito rin po sa Green Hills, San Juan. Magsama-sama tayo sa palatuntunan ito sa ganito rin pong oras at patuloy ninyong maranasan ang biyaya at kasapatan ng ating Panginoon, and it's always a great day to live.